Hey guys, what's up? Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano ang gumawa ng plano gamit ang Revit. Yung simpleng plano lang para at least maituro ko sa inyo yung proseso at saka hindi komplikado para sa mga beginners. Okay? Magagawa natin ito sa kahit anong klaseng o anong Revit. Kahit na mga old version, almost pare-parehas lang naman yan, yung operation. Pero ang gamit ko ngayon ay itong Revit 2024, okay? Gagawin natin na by part siya para hindi kayo mahirapang sumunod. Gagawin ko yung from the start kung paano magsimula, okay? So, let us begin. Ito, na-open ko na yung Revit ko. So, let us start dito sa new. Pag titignan nyo dito sa new, may mga options ka. Tulad nito, construction template, architectural template, structural template. Yan. So, paliwasan gagawin natin ngayon ay about sa architectural, sa plano. So, dito tayo sa architectural template. Okay? I-click ko ito. Then, project. Okay. So, lalabas na ngayon itong model space natin. Okay. Ang pinakauna natin gagawin dyan ngayon ay iset natin yung units. Okay. Yung gagamitin natin kung sometimes kasi may mga gumagamit ng inches or feet. Pero ang ginagamit kasi natin dyan sa Pinas ay millimeter metric o English system. Okay. So, i-type natin yung U, units yun, saka enter natin. Lalabas ito ngayon, itong project units nito. Makikita natin itong mga units nandito, square meter, itong area, square meter. Napapalitan po natin yan. I-click mo lang dito. Yan o. May mga options ka dyan. Okay? Sa ngayon, hindi pa yan ang mahalaga. Ang hahanapin lang natin ay itong length. Kasi sa mga sukat ito. So, makikita natin na millimeter siya. Pwede nating palitan yan ng inches sana or feet or meter. So, depende sa inyo. Pero sa akin kasi ginagamit ko millimeter. Okay? So, I'm equipped for that. Okay? So, millimeter na siya. Okay na? Okay? So, ang pinakauna ngayon, gagawa tayo ng grid line. Ang grid line kasi ay yan ang guide natin, usually ginagamit sa mga location ng poste. Okay? Para mas madali nating yung magbabasa niyan sa plano, pag komplikado na, medyo marami ng nakakasagabal na line sa mga binabasa, ay ginagamit na lang yung guide nila, yung grid line, para hanapin yung mga foundation or mga poste, okay? So, anong gagawin natin? Dito tayo sa ribbon na architecture. Yan ang pinakauna dyan. Marami dito. Mga ribbon lahat yan, pero dito tayo sa architecture. At pupunta tayo dito sa datum. Nandito siya. I-click natin yan. Pag na-click na natin yan, from here, gagawa tayo ng i-click natin yan, then i-drag. Okay. Makikita nyo automatic na siyang lalabas yung number 1 dyan. Okay. So, gagawa tayo ulit ng isa pa. Tingnan nyo lang, makikita nyo yung lalabas yung blue dyan, mga dotted line, para naka-align na siya dyan. Huwag nyo munang intindihin yung lalabas dyan, yung sa may blue, yung 2700. Pwede nyo may adjust yan mamaya, okay? Tuturo ko sa inyo. So, pag nakatapat na ng ganyan, makita nyo yung nakaproject na line, i-click mo yan. Hintayin mo rin na tumapat din yun. Makikita mo yan, oh.
Yan yung imaginary line na yan. Magkatapat na siya dyan. I-click mo rin yan. Okay? Lumabas siya ngayon na 3.1 meter. Ito, pwede mo siyang papalitan yan. Gagamitin natin kunyari yung space natin dito or yung span natin, igagamitin natin, sabihin natin 3.5, okay? 3,500 mm. Papalitan natin yan ngayon ng 3500. Enter natin. Pag makita nyo to naging 3.5 na siya, okay? 3,500. Okay, so yan, dalawang line na yan ng poste. Sa grid line yan. So, gagawa tayo ulit ng isa pa. Oops, sorry. Dito tayo sa architecture ulit. Sa datum, click dito. Itapat natin dito yan para mag-project siya. Yung 3,600 dyan, hayaan nyo muna yan, no? Maiisip nyo mamaya. Although, pwede nyo itapat na yan ngayon kung gusto natin, sabihin natin 4 yan. 4,000. Mahirap lang itapat kasi kapag ganyan. I-click na natin yan, then i-drag. Hintayin natin naka-align ngayon yung imaginary line. Saka may click yan. So, naging 4 na siya, di ba? 4,000. So, pag makikita nyo ito, mapapansin nyo, automatic na siyang consecutive siya na from 1 to 3. Right? Okay. So, sa ngayon, 3 lang muna yung gagamitin natin na post-it. 2 span lang siya kasi gagawa lang tayo ng maliit na bahay para madali. Madali yung masundan. Okay? Para hindi siya komplikado. Ngayon, itong sa X ka ako, no? Sa mathematical kasi yung horizontal na yan, X line. Ngayon, dito naman tayo sa Y, which is vertical, okay? Magsisimula ko dito ulit. Dito ko simulan sa baba kasi lumalabas siya doon sa taas yung balloon na yan, oh. Dali, skip natin. Pag dito mo kasi i-drag papuntang baba, nasa baba siya. So, depende sa'yo sa gusto mo. Pero ako, I preferred kasi na gusto ko sa taas yung balloon na yan. Okay? So, dito tayo sa baba. I-drag natin papuntang taas. Hayaan muna natin yung length niya, okay? Ngayon, pag mapansin nyo ito, 1, 2, 3, itinuloy na niya doon, di ba? 4. Yung gagawin natin dyan ngayon, kasi dapat dito, sa Y, sasabihin natin yan ay mga letters siya. Pwede naman sana dito na sinimulan natin ng by letters, pero nasa inyo yan kung anong gusto nyo. Dito, naging 4 to, papalitan natin ng letter yan, itapat nyo dyan pag nag-blue na siya, double click natin para may edit, i-drag, papalitan ng letter A. Oops, at capital, okay. Yan, A, din sa i-click natin dito sa laban. Yan, naging A na siya, okay. So, gagawa tayo ulit ng isa pa. Click natin dito ulit, architecture, saka dito sa datum. Dito ulit. Ganun pa rin ang proseso. Pag tapatin natin yung mga lines niya, B. So, naging automatic na siyang B, right? AB. So, isa ulit. Naka-project na naman siya. I-drag ko pataas. Yan, lumabas na imaginary line na nakatapat na yan. Click. So, makikita nyo ngayon, C na naman, okay? A, B, C. This is here, this 1, 2, 3. Okay, yan na ngayon yung grid line natin. Gagawa lang tayo ng siyam lang na poste, okay? Malit lang yung gagawin natin na simpleng bahay para madali lang yung matutunan. Para sa mga beginners, okay? Ngayon, itong span na ito, pag i-click natin yan, 340, 3,400, 3,800. Ayoko nito. Ang gusto ko ay 3,500, right? I-click ko lang yan, double click ko. Papalitan ko ng
3,500 yan. Gusto ko 3,500. 3,500. Then, naging 3,500 na, okay? Dito naman, gusto ko rin maging 3,500 din. Okay? Palitan ko. So, ito pala. I-click natin ito. Depende kung anong click mo. Pag itong i-click mo ito, yan yung uusog kapag papalitan natin to. Pag ito naman i-click ko, pag maging blue yung line na niya, yan ang uusog. So, kapag itong i-click ko, uusog papunta doon, maapektuhan na ito. So, gusto ko okay na to. Dito lang. Ang babaguhin ko, so i-click ko dito. Okay. Saka ko baguhin to. 3,500. Saka ko enter. Kung napansin nyo, lumapit siya dito. So, pag tignan nyo, 3,500. So, equal na siya, okay? Yan. So, sa ngayon, ito lang muna tuturo ko sa inyo na about sa grid line. Makikita nyo ito ngayon din kung papaano natin gagawin yan sa mga susunod na part. Katulad na sinabi ko kanina, isa-isahin ko yan para madali nyo lang matapos kaysa yung tatapusin ko lahat ng proseso ngayon, mahaba. Pag busy kayo, mawawalan na kayo ng oras. Okay? So, as of now, ito lang muna yung may tuturo ko sa inyo about sa grid lines. Abangan nyo yung susunod na gagawin natin about sa wall na yan. Okay? Wall or column. Parehas din lang yun, okay? So, see you again, guys. Thank you so much. Bye-bye.